we want to thank you, God, for this afternoon. Thank you for the life of each and every one. Even for our very breath, O God, salamat po, Panginoon. Dahil kung wala ka, wala po kaming magawa. Salamat sa sustenance mo, araw-araw, para kami po ay malakas, makapagtrabaho, at magawa din kung ano po ang kagustuhan mo sa buhay namin. Lord, we continually offer you our lives, O God, as we listen to your word. Give us the divine understanding, the divine wisdom, para maunawaan namin ang salita mo at aming ma-embrace, Panginoon, ang mga mensahe mo sa bawat isa sa amin. Kahit yung mga kapatiran namin na nanonood sa online, Father, we pray for your blessing be upon them as they will listen together with us, Lord, with your word. Father, we pray for your anointing. We pray for your blessing, Lord, that your word, O God, will penetrate in our hearts, that will give us strength, O Lord, to go on. That despite of many testing, despite of many circumstances in this world, Lord, we could continue to shine forth, O God. Tapno ako, nagiti sanpay nga makamamukid ka, makita na kumano, sino ka ako, tinibiyag to God sa kanas. Father, thank you, Lord. Bless your servant. Let me decrease, O God, and you increase. And Father, I pray for your blessing upon your word that we are about to listen, about to hear this afternoon, even the hearts of your people. Father, thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good afternoon to everyone. We praise God because we have time to learn, we have time to worship the Lord, we have time to give our testimony. Hallelujah. And let's now continue to listen to the word of the Lord. Our topic this afternoon is about the desires that Jesus holds for us. Ano po yung mga desire ng Panginoon sa bawat isa sa atin na dapat mangyari? Yeah. Hallelujah. Tingnan ninyo mga kaibigan, kahit makasalanan tayo, pero may desire pa rin ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. That's why what we will do is, it's good for us to embrace this Christ's desire for you and for me. Amen? Okay, so ang unang-una is the desire for salvation. God wants us to be saved. And God doesn't want even one na papunta sa impyerno. God created man to worship Him. And God created you and me to give glory to His name. Kaya, hindi tayo create ni Lord para papuntang impyerno, dahil ang kagustuhan niya ay makakasama tayo ng walang hanggan. Pero bakit maraming tao na pumupunta sa impyerno? Dahil gusto nilang susundin ang kaaway. Diba? Kaya, but the desire of God for us is for salvation. Kaya sabi niya sa Timothy chapter 2, basahin natin. Sabi niya dito, who wants all men to be saved. Oh, you see? And to come to a knowledge of truth. Kagustuhan ng Panginoon na lahat ng tao ay maliligtas at malalaman nila ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Itong salita ng ating Panginoon.
Kaya I'm so happy to hear that our DTC students are happy. They are happy because they were taught to share the Word of God. Oray no, ang kalimutan kayo, kada, I don't know, no, favor kayo, ano. But we praise the Lord because you've done it for the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Ganun talaga. But we praise the Lord. If we will stand in the presence of God, God will help us. You know, the enemy is trying to pull you down so that you will not stand. You will not stand for the truth. But at the back of your mind, I believe that the Lord keep on encouraging you. You can do it, anak. You can do it, anak. Yeah? But the enemy is trying also to pull you down. Oh, katawaan na ka, baka katawaan na ka, baka mo nga mo tigbagbagang mo na naman. Yeah? But as we continue to yield in the presence of God, God will strengthen us. God will empower us. And if you will done it, you can feel that you are happy because you have done it. Amen? Ay, masayang-masaya ka dahil ginawa mo. Sigurado kung hindi mo ginawa, parang frustrated ka din, di ba? Ayan, kaya, in verse 4, verse 5, for there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Alam niyo, Jesus is there sitting in the right hand of the Father, interceding for you and for me. Yeah? That's why even the works of the enemy is trying to pull us down, but we thank the Lord because there is Jesus who are interceding for us so that we could do the things that give glory to the Lord. Kaya malakas tayo eh. Yeah? Kung minsan, hindi naman natin maikailangan na marami tayong pagsubok, di ba? Kung minsan parang nararamdaman natin na parang nanghihina tayo. Kung minsan parang sasabihin pa, oh tama na, parang ganon. Pero palagi na doon ng Espiritu Santo, anak, kaya mo yan. Amen. Yeah? Kaya mo yan. Oo nga ba naman? Dahil hindi naman tayo talaga matatawag na victorious kung wala tayong pinagdaanan, di ba? Hindi naman matatawag sino yung conqueror? Yeah? Hindi naman talagang matatawag ang isang tao na conqueror siya kung wala siyang kinangker. Yeah. Ganon din ang tao, ganon din ang Kristiyano. Hindi tayo matatawag na victorious kung wala tayong pinagdaanan sa buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, yan ang number 1. Okay? We learn that God's desire to His people to be saved and to come to the knowledge of truth. Kaya, yan po ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Hantayin mo kung mga paayan ni Apo Diyos. Amen? Let us stand in the truth and continue to cling to Him. Because His desire for you is to be saved. Remember this. Heaven and hell is not a joke. Heaven and hell is not a joke. It's real. Kaya ayaw ng Panginoon na mayroon kahit isang kaluluwa na pupunta doon sa impyerno. Yan. Number 2. Number 2, it's God's desire for you from separation from the world. Yeah? Kagustuhan ng Panginoon na ika'y humiwalay sa mundo. Ika'y dapat humiwalay sa mundo. Jesus also desired that we stand apart from the world. Kailangan na, ibig sabihin, maipakita na, iba ka talaga. Because you are separated from the world. Yeah. Kakaiba ka dahil ikaw ay anak ng Diyos.
In Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Sige, na kayo timang basa. 1, 2, 3. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Oh, tingnan ninyo. You are the salt. Tayo ang, tayo ang salt, asin. Ano ba Tagalog ng asin? Asin. Tayo ang asin ng mundong ito. Alam niyo ang asin, isang gamit ng asin is for preserve. Yes, for preserve. Ibig sabihin, napipreserve ang mundong ito because of the believers. Because of the believers. You are the salt, sabi niya. Noawan ti asin maruntok ti karni, di ba? Umangot. Dalawa, you are the salt, sabi niya. And, isa pa, you are the light. Tingnan ninyo. Kung tayo ang salt, tayo ang nagpe-preserve. Kung tayo ang light, kung walang light, darkness lang. Kaya kahit pa paano, nape-preserve. Pero, kagaya yung sabi yung servant, ano bang gagawin namin? Putulin namin, parutin ni amin, di marapagay, kanaan na di marapagay. Kunada. Katkunan ni Lord, haan yung pailang to. Tanong parutin nyo, magiparot dagi chay kwa. Kunana. Bayan nyo tati panaganin to, maanin to, dagiti tunay nga pagay. Napipreserve lang ang mundo. Dahil maraming mga Kristiyano na nananalangin. Kaya, yan ang gusto ng Panginoon. Makita yung asin. Makita na tayo'y ilawan. So, ibig sabihin, kung ilawan tayo, ipakita natin sa mundo dito, nakakaiba tayo. Huwag kang makigawa sa ginagawa ng mundo. Lalo makiaramid ka. Kunan tilubong ang ay agpadpadan tagayam. Dear, wala tapos kung ginawa mo, wala, hindi sila maniniwala sa iyo. Kaya kailangan tayuan natin ang katotohanan. Kailangan magliwanag tayo. Yung ilaw, sabi niya, hindi mo ilagay doon sa silong ng lamesa tapos kuburan mo ng bowl or whatever. Ilagay mo doon sa ibabaw. Ibig sabihin, ipakita mo na Kristiyano ka. Ganon. Pakita mo na Kristiyano ka. Hindi yung dahil Kristiyano ka, nahihiya ka na maghawak ng Bible. O kung minsan, mga Kristiyano, ayaw nilang humawak ng Bible. Sa Pilipinas, kuburan nila, balutin nila ng newspaper. Para hindi malaman na Bible. Naku, bakit ka nahihiya? Ay, every time na mag-grab kami doon sa, doon sa Malaysia, ang entry namin is palaging, anong ibig sabihin? How do you say in Malay? God loves you. Ganun. Yan ang opening namin dahil hindi namin alam nga sa pagsabi mo sa Malay, ang mahal ka ng Diyos. Yan. After that,
malaman namin, then after that, ituloy namin na ang communication regarding sa Panginoon. Let us not be ashamed. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Ipakita natin na tayo'y anak ng Diyos. Kung minsan nahihiya tayo. Tayo mga taga-Mountain Province, kung minsan nahihiya tayo sa lula natin o lolo natin, lalo-lalo na nung kunada nga, ay apo, kasi mangkot kagaya. Akay awan lamat ko ng tipati. Kumiyaday awan ka nung malisanan. Maintenance. Kunada. Sa bali nga maintenance. Sa bali kayang maintenance sa ibang bagada. Tunukan ka, babayin ka magtan. Ikatanga mo ito na ni lolo man, ano ni lola mo. Awan ako na ito. Ay, ako, patpada ka magkaya. Ayan, masako lang. Maraming paraan na pwede natin ipakita ang ating pagmamahal sa kanila. Diba? Pwede naman natin sabihin, ay lola, mahal kita, lolo, mahal kita. Pero dahil nakilala ko na ganito, bawal yan, nakakasira din sa sa health mo, at hindi din maganda kay Lord. Kaya, kahit sasabihin mo, ayaw ko yung bigay dahil mahal kita. Pwede naman na sabihin na gano'n, dahil mahal kita. Gusto ko, bumaba ang buhay mo. Di ba? O anong gusto mong kakainin mo? Sabihin mo kung anong gusto mong kainin, ibigay ko sa'yo. Huwag lang yun. Sabihin mo. Di ba? Hindi siguro ma-offend kung gano'n. Yan. Dahil may kasamang pagmamahal. Hallelujah. After that, sabi ni lola mo, lolo mo, ay talagang nagbago pala itong anak ko. Sabi niya. Baka sabihin pa sa'yo, ay, pastora ka na. Hallelujah, praise the Lord. May the Lord give us wisdom. Amen. Kasi gusto din naman natin na hindi sila ma-offend. Pero maraming paraan na hindi natin sila ma-offend, na iparamdam natin ang ating pagmamahal sa kanila. Amen? Amen. Dahil yan ang kagustuhan ng ating Panginoon. So, praise the Lord. At patuloy po tayo. Yan po ang gusto ni Lord. God's desire for us to separate from the world at ipakita natin sa Panginoon na kakaiba tayo. Ang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Titingnan mo kung ano ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Kung ipakita mo na talagang tapat ka sa Kanya. Okay? So, number 3. Number 3 na tayo. Number 3 is, the desire for perseverance. Yeah? God wants us, ang desire ng Panginoon, na ang kanyang mga anak ay talagang mag-persevere sila. Kailangan mag-persevere tayo. At ito ang kailangan natin, especially in these last days. You know why? Because in these last days, ang daming mga pangyayari. Kung hindi tayo maging matatag sa ating paglilingkod sa Panginoon, wala. Madadivert ang attention natin. Alam niyo kung bakit bakit masigasig ang demonyo ngayon? Alam niyo kung bakit si demonyo ginagawa niya lahat ang paraan para matumba niya ang mga Kristiyano? Dahil alam ni demonyo, alam ng kaaway na maikli na ang kanyang panahon. Alam niya na maikli na ang kanyang panahon. The Lord is coming. That's why the enemy is trying everything to
down and destroy the people of God. That's why we, na anak ng Diyos, kailangan matuto tayong mag-persevere. Ayoko yung kung ang amo nga ninyo nakakapag-persevere kayo sa paglilingkod pa kaya ninyo sa Panginoon, na alam ninyo na kahit ganun ang sitwasyon, but if you overcome it, God will reward you. Amen. Kaya yan. Huwag tayong hayaan na humina tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit yung kasama mo, kahit yung katabi mo, anong ginagawa sa'yo, or ano ang nagpapagamit sa kaaway. Pasalamat ka, natitisting yung perseverance mo kung tunay. Amen? Kasi kung walang mga bagay na yun, hindi matisting yung talagang pagmamahal mo. Hindi matisting yung talagang pag-perseverance mo. Alam mo kung bakit masaya kayong dalawa? Bakit gustong-gusto mo siya? Bakit mahal mo siya? Dahil mabait sa'yo. Dahil binibigyan ka. Dahil, ano ba? Pero, kung magsalita o gumawa ng mga bagay-bagay para matisting ka, mananatili po ba ang pagmamahal na galing sa Panginoon? Amen. Ganon. At kung kahit ganon, at naipractice mo ang napapag-aralan mo na salita ng Panginoon, at umepekto, nag-effect, doon mo matetesting ang sarili mo na, ay, nagmamature na pala ako. Amen. Nagmamature na ako. Hindi ako madaling madismaya. Alam niyo kung bata pa ang makita, madismaya ka agad yan. Kung may napakinggan, madismaya ka agad yan. Hindi lang good morning, nadismaya ka agad yan. Pero habang lumalalim ka sa iyong pagkalilingkod sa Panginoon, malalim yung ugat mo sa pananampalataya sa Panginoon, ay wa-effect na yun. Pwede mong i-focus pa rin ang pananampalataya mo. Kaya totoo yung sabi ng Panginoon na, don't turn to the left or to the right. Yeah? Focus your eyes on the Lord. Let us continue to focus our eyes on Jesus. Kasi kung itingin mo kasi dyan sa left mo, ano nga yung left mo? Tingnan mo ang right mo. Maganda ba siya? Maganda ba? Of course. Perfect ba yan? Of course. Almost perfect. Ganun talaga. Tingnan natin. Walang perfect. Yeah. Pero ito, maganda yung perseverance. Kaya doon sa Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10, verse 22. Yan. All men will hate you because of me. Yan. But he who stands firm to the end will be saved. Kaya kahit hate ka ng lahat ng tao, because of me, sabi niya. Kaya kung nagtitesting ka, because of Jesus, continue to stand firm. Because God will reward you. Now, if men will hate you, kapag tidakos na aramid mo, ay, magbago ka. Amen? Magbago ka. Ano man tiya? Chay, di kalman. Di kalman. Dati man di umay pa-counsel. Sabi niya, Bishop, kagawin ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko, humiwalay ng asawa ko iniwanan ako ng asawa ko ng ilang taon.
Pinanalangin ko. Bumalik naman. Bumalik daw ang asawa niya. Ang problema, grabing siluso. Pati cellphone na. Pati reels niya. Yung pati na kita patalastas ko na dahil ito number, kung kunanan niya. Kunanan na number ka no. Yan. Agsinap na. Kung kunanan ka no. At walang ay basta ang takla niya may asawa. Kararin mo lang lang. Mabaliwan niya ako. At nung kunanan nga, sina kayo. Basta hanga si kami lang ibagbagan. Sina kayo. Kat mo kahit mo garon, alamit ka, ninanan mo. Wala na akong kano ka. Impakada na kano, diyan nanan na. Manugan, ay katugangan na. Wan, kat kunanan ka naman, hindi katugangan. Ay, maditi mo, okay, hindi ba lang din. So, ako na, kararat ka, nag-text ka, nasaya, i-text mo. Then, after that, napunta ko nang nariribukan ka. Text ka sa tinasaya, awan niya, karami na ito. Ay, ayatan ka lang tatanya, ay asawa ka. Nang adan ito yung nagtatrabaho para ti anak tayo. Amon ni ang Diyos di pa nagservi. Nagkapuna, nariribukan di pa nagtrabaho, kanti panunod ko. Pasensyaan, nag-i-block ko sila. Siyempre, may isturbo pa man din, trabaho na. Ano ka, iring na ka. Unay no. Yan. But we need to persevere. Kararag mo ka ni Apo Diyos ta. Ni Apo Diyos ti at trabaho. One thing posible ni Apo Diyos. Kadalang ti ko apay ngayon sabihin ni Apo Diyos na yung kastarat ka. Yeah. That's why we need to persevere. Kita nyo, no, kayo mag-persevere, awal ko tinulyar yun. Kung kamutan, persevere kayo, there is dolyar. Kasama, persevere tayo, ti paragsalmi tayo, ti Apo, then there will be a reward. Testing, ti paragsalmi. Yeah. Anya di number di Giant? Anya nga number di Giant? 3. Number 3 di Giant? Opo. So, number 4. Number 4 is the desire for faithfulness to God. Kailangan na nandoon yung desire natin na maging tapat tayo sa Panginoon. Ang daming mga problema, ang daming nangyayari, ang daming mga bagay-bagay. Pero desire ng Panginoon na ikaw na kanyang anak ay tapat ka rin sa kanya. Kaya sabi ko kahapon, kahit ganun ang nangyayari, continue to be faithful to the Lord. Continue to be faithful because God will honor our faithfulness. God will honor our faithfulness. Kanina, sabi ninyo kanina, kahit yung hininga natin, kahit yung health natin. Yan. Blessing yan sa Panginoon. Okay. And Revelation, nabasa ba natin yan kanina? Hindi pa po. Okay. Revelation chapter 2, verse 10. Sabi niya dito, do not be afraid of what you are about to suffer. Tingnan ninyo, there is suffering. There is testing. I tell you, sabi niya, the devil will put some of you in prison to test you. And you will suffer persecution for 10 days. Wow. Ang 10 days na yan, it represent the plural. Huh? Sabi dito, be faithful even to the point of death. Oh, nagmayatan na yan.
Ray mo ikasta na kanyang paltog. Kahit igan. Marami tayong mga pastor na tinutukan nila ng mga baril. Pero, ang problema, kahit kalbiton daw, hanggang bumutok. Kahit oray, kahit nagkakuan, hanggang bumutok. Kung may ikastoy na matijay nga to sa dapat kalbiton, bumutok na. Maraming nangyari sa atin. Pero noon nila nakikita ang miracle ng Panginoon. Noon nila nakikita ang miracle ng Panginoon. Even our bishop. Kahit yung bishop namin. Kaya nga may time na sabi niya na, madayo kanya-kanya. Sabi ni bishop. Why? No, gusto natin ay mapatay. Gusto na lalo, awan ko mamairaman. But we praise the Lord. God hold it. Gusto niya ako saan nga. Pagtotoo. How many times na nangyayari yan sa bishop natin? Ada ba dyan tayo nga? Matayak dito'y, ikalidak dito'y. Ano na? Because of panagserbi ka ni Apollos. Yeah. But, kaya sabi dito, be faithful even to the point of death. And I will give you the crown of life. Wow. I will give you the crown of life. So nga, dahil ito'y kumating yan, encouragement kanya tayo. Ito ang encouragement sa bawat isa sa atin. Ano man ang mga nangyayari, ano man ang mga testing natin, ano man ang nakikita natin, let's continue to be faithful. Di problema, kastoy. Nung nagbasulak, for example, nung nagkurang ako dyan, may isang tao, mali na mo, umay na simbahan. Nung dati kay kurang leader na, mali na mo, umay na simbahan. Nung dati ka mali, DJ kaabay na, mali na mo, umay na simbahan. Yeah? Nung dati nang ganda, mali na mo, magkakagkikino. Kung ko na, apay ni ka nung makasya. Ano magpiman na ni Apo Diyos ni natin baso? Apay na ni Apo Diyos ni pagpapapaksan tayo. Walang lugi tayo kung gano'n. Kaya, the Word of God is advising each and everyone to focus our eyes on Jesus. Amen. Let us just fix our eyes on Jesus because me and your surrounding other peoples, other Christians, they are just a human being also. Huwag kang kamali ka, ang kamali damot. Haan lang nagpapadan di pagkakamalian, di ba? Haan lang nagpapadan di pagkakamalian. Kaya, apa niya ipakita ni Apo Diyos di pagkamalian dahil nakabsat mo. Ako hindi ka sa akin ikararan. Amen. Amen? Amen. Hana din siya, sikal namin, sikal namin, sikal namin. Pero ano mo din nakatulukin ka. Mas marami naman ang sa'yo, ginaganon mo, pero mas marami naman ang nakatulong sa'yo. Hindi mo naman ginaganon. Ginaganon mo naman. Mas maraming sa'yo. Hallelujah. Number 5. Number 5 na. The desires for blessing. You see, God wants you to be blessed. Tingnan ninyo, kahit tayo ay unfaithful, kahit tayo ay maraming pagkukulang, pero yung desire pa rin ng Panginoon ay ma-bless at ma-bless pa rin tayo. Amen? Amen. Kaya kung yan ang desire ng Panginoon, ipapakita tayo pa. Dati tayo ipanagsarin. Basahin natin. Basahin natin ha. Ganito.
Sabi niya dito, if you obey, If you fully fully hindi up. Yan. If you fully obey the Lord your God and carefully follow His command. Carefully. Yan. Kaya pinapag-aralan natin, nag-aaral tayo, nag-BTC tayo, nag-Bible study tayo para malaman natin. Ha? At sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. I-bless ka ng Panginoon. Next verse. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Dahil dahil na blessing, sumurot kin ka. Una na. Kung ikaw ay fully obey and carefully do the commands. Kaya ito'y nga blessing, isuti kumuyog kin ka. Kadikadwain na kapay. Accompany you, kuna na. If you obey the Lord your God. Okay. Verse 3. You will be blessed in the city, and blessed in the country. Mabless ka doon sa country, mabless ka doon sa city. Ibig sabihin kahit saan ka, pwede kang i-bless ni Lord. Uray da ka di Pilipinas, i-bless da ka lang ni Apo. Uray ada ka to, i-bless da ka ni Apo Diyos. Kita nyo, ado ti ada dito'y abroad. Nga, but di bulsada. Ano yan? Ada lang pa iso dito'y, nga ado ko ti utanda. Ada mo ti ada di Pilipinas. Mahal mo tibiyan mo. Kita niyo ba kaya kakapsat pa yung nagawin niya Pilipinas ka? May na-enjoy dati, yan na duma kaya takagsubi. Terigat na bakugnan. So nga, kayo mag-ubing. Kaguray na medyo bumakit kayo. Ala, daligagayan niyo ba yung trabaho mo? Trabaho kayo. Agawin kayo, adat ko ito. Uray, bakit kayo ito? Ay, di ba di? Basta, is-istan nyo nga, serbikan ni Ako Diyos. Next verse. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Lagi ti mula nyo. Lagi ti anak nyo. Mablessan na. Mabibless ka lagi ti anak ti kakabsat. Nadahanan ti honor na. Lagi nakapasada ti board exam na. Oh, praise the Lord. Oray di mula na. Mula yun na. Livestock, oray na kitatawakan nyo. I-bless na ang Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin yung trabaho ninyo dito. Trabaho ninyo dito. Dahil wala kayong talon dito. Yung talon ninyo. Ang talon ninyo is ang trabaho ninyo. Bless ng Panginoon. Next. Your basket and your kneading trough will be blessed. Dahil takamalig yun. Ay, mukpay mo na bang magpuyo. Ayun o, na kayong mag-ubing. Uray kas ano. Gisasing kayo. Apay nga,
ibagbagla ito eh. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Ayaw ko na maitulad kayo sa mga iba na hindi nila ginamit ang wisdom nila. Ganito ang ginagawa nila ng iba. Pinaaral na di anak na. Good yun. It's good yun. Tapos, paadalan naman na di apo ko na. Ayan. Bible sunay mo. Paadalan naman na di apo ko na. Di man na duma. Paadalan na di kapsakda. Tapos, paadalan naman na di pamangkinda. Nalibatan na nga bumakbakit na. Oh. Sa dato ko na, di ba di ano pinaadal ko? I tell you, mark my word. Hindi lahat ng mga bata ay pari-parihas ang isip. Once na nag-asawa sila, may pamilya na sila, of course, they will focus to their family. Kahit alagaan kanila ng 1 year, 2 years, na pamangkin mo ang pinaadal mo, at patinggalan niya. Why? Because they have their own family. You try to save for yourself. That's why God has given us the wisdom. Kung nandun ba, yung kayo, kuton na kayo nga. Masadot ang sursuro kayo, kinukala na kayo nga, tandap na maikang kayo wisdom. Anyan kaya arami ng diya kuton. Ang gulong-gulong dami na. Tunod pa nagtutulong sa andan doon nga rumrumor, tanong na malumos na. Ano nga kasi na dyan kuton? They have that wisdom. Amo yung kakabsat mo, may ipagbagak na ito. Marami na akong nakita na matagal sa abroad, umuwi sa Pilipinas, kawawang kawawa. May pinaaral nga na apo ko at mga kapatid, pero asaan na sila? Randaman kibing nga amin. Yung kaadwan tata, na ito'y klaseng ubing tata, nagriliga. May mga mababait din naman. Pero yung sabi ko nga, once na nag-asawa na sila, nakafocus na sila sa trabaho nila, sa mga pamilya nila. So, ada to, tingnan ko na, yakamag na bakit? Nada to. Kung dati welcome, ay, tayo ka ni Lola ta. Dagdani mo ng definition na ako nada. Ay, tayo ka ni Lola ta. Kumatang di dyan alibig ko nada. Matante ice cream, ada partan ni Lola. Wala na. Kita mo di na kapag iintagawan to. Umamag ka. Dahil alam nila nga makukuha sila sa'yo. So ako nang nilunigay. No sino to tingin ng an-anos ng yata. Gusto na to naging balay ko. Siyempre Yan. Next verse. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Oh, tingnan niyo. Kahit dito ka, i-bless ka ni Lord. Kahit uuwi ka, i-bless ka ni Lord. Next verse. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction and flee from you in seven. You are protected by the Lord. So ating protection, blessing data. The protection, blessing data. Next. The Lord will send. Oh, tingnan ninyo ito. The Lord will send blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Kita nyo data, the Lord will send blessing on your barns. So, mauraan na yung mabalin na nga bigdisyon
Mabalinang ako na nga, oh, Raven, itaya mo na ito'y blessing kat ipanuwi chay. Mabalinang ako na. That's why even your family will be blessed. Even their needs. And the Lord will send a blessing on your barns and everything you put your hand to. Uray di trabaho, di imam, bibisyon na niya. I have a testimony. Have a testimony? You receive the negative prayer request. I want you to prayer request. Intaray na niya kapsat ni arigat na makaangas ka dati problema iyakap na. Sa regional hospital, wala yung instrument na magamit. Doon lang sa Lorma Hospital, and that is private. Timawag na, at the story, timawag na niya hospital, kulang karon niya hospital. Timabayanan ka 350,000 plus DJ, adati na i-plus ngayon bagada nga 90,000. Hanpay na naknapan ha? Hindi pa pumunta ha? Kasi nag-i-inquire sila. Kaya sabi ng mga pamangkin ko, Auntie, ano sa nila, ano na mapagpipila BGH, Baguio. But God made a way nga dahil hospital kuna na nga, oray kastoy tikwan, kastoy. Gapunan ta naka-oxygen, gapunan ta naka-ICU. Nagrigat na ipanda Baguio ta, yung from San Fernando, ipanda man ng Baguio. So nga, what they did is ipanda Lorma. And the first bill, 2 days before, but before na-inquire, the other day, Friday na na-inquire. They build a 500 plus. 500 plus thousand. Tapos, mairwaran, after 2 days, nag-text man nandiyan, pamangkin ko na Auntie, the total of our hospital bill is 700. Umabot po ng 700 plus parking. But to cut the story short, we praise God. Because God made a way. Kat pagkat ko nag-text man ko na Auntie, na ilakad mo dagiti, mailakad ka. 65,000 iting nabati na bayagan. So, 700 down to 65,000. Kung ada ka dito, wala na mapanghaliman, DSWD. Okay, sige mapankan. We will pray that God will touch their heart. Takno mo mapapay kumaday tayo. Hindi nga damdama, kalpasan ng nag-testing, nagkasabaak dito, hindi Friday. Nag-pop off dito. Nakakunik kami na ito, hindi cellphone. Nag-pop off dito, ikot ko na Auntie, tingkad, DSWD ka. 30,000. So, ang tinabati, 35. 35,000. Hallelujah. Imagine, from 700,000 down to 65 to 35. 65, then down to 35. Kunak, kat manungay di kwal tayo. Kunak. Manungay di kwal tayo. Kunan di ka na ka. At ako ang tayo dito ang 20,000. And we are planning na ang bulod ako na iwan ni ko man ni Papa.
So you're laughing na. Okay. I will give that to you. But you will just imagine how great, how amazing is our God. Amen. So nga, malay-layo kaya ako. Nag-ako'y dahil last Friday. Amen. Dahil last Friday. Kamu man niya rin, namimina na. Alam ko, tinaglag na, kurang kalakway, kaya hard na. So nga, kasapulan mo talaga na. Kaya, you see, that I know, we continue to be faithful to the Lord because we don't know what the Lord is doing. Yeah? What we will do is we just continue to be faithful and try our best to do what we can do for the Lord. Amen? Amen. Amen. Okay. The Lord will send a blessing on your barns and everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Next verse. The Lord will establish you as His holy people as He promised to you on oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in His ways. O kaya naman ang magbasa verse 10. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land you swore to your forefathers to give you. Verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. 13. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I gave you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. The Lord will make you head, not The tail. tail. Yeah? Tapos sabi niya, you will always at the top, never at the bottom. Tingnan ninyo ito. I will send, I will send, I will send. I will bless the works of your hands. So, isend na uray trabaho, bendisyon no. And the last verse. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Yan. Kaya naman sa kuwan, anong nakikita? Huh? Huwag kang maglingkod pa ng iba. Ano pa bang kakanapin mo? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat na Diyos sa mga taong tapat na maglingkod sa Kanya. Pasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo ang blessing ng Panginoon kung minsan lang kasi ang alam natin blessing niya, mababtuog. Yan. Lumaminsan kasi niya, iamutan nga blessing ko, mababtuog sa atin ito ko nang ako. Blessing. You know, even our breath itself, it's a blessing. Di ko nagkaroon ng kapsat nga niya na maritrigatad na ag-anos, so intaray na niya hospital. Isutiga po na nangina na kita mabayada because of that dagiti the machine na mausar at kasta maagasan dahil nanagigat na panag-agas. Ano? Ang ka nag-agas 10 minutes, nataykan na talaga. Uray pa 5 minutes. Diba? You try to hold your breath. Pwede bang ma-hold the breath mo 5 minutes? Awan, 1 minute to pa, maligatan tayo pa lang. Yeah? Ay, agyaman tayo kani ang Diyos. We thank the Lord
that God is continually blessing us, even our breath. Uray po, iti panagbangon tayo, iti bigat nga nasalunan tayo. Dakal na dito ang nabindisyon. Awanhan tayo mamakaanas, awanan. Palpak amin. Kaya na masawan, nataykan. No, saan nga masustinar iti salunat mo? You are not fit to work. You are disqualified. Uray iti trabaho, awanan. But we praise God because God keep on sustaining us. Amen? Kaya itong discern ng Panginoon para sa atin, dapat din na i-embrace natin at patuloy tayong maging tapat sa ating Diyos. Continue to serve Him because palagi kong sinasabi ito, kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang sakripisyo ng bawat isa. Alam ng Panginoon ang ginagawa ng bawat isa. Alam ng Panginoon ang serbisyo ng bawat isa. At kung alam ng Panginoon ang katapatan mo sa Kanya, hindi basta lumilipas na yan. There is always a blessing in return to your faithfulness to Him. Father God in heaven, we want to thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. Tulungan mo kami na patuloy na maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Ano man ang mga problema, ano man ang mga hinaharap namin sa mundong ito, tulungan mo kami na maging matatag. Dahil yan po ang kagustuhan mo na kami po ay magiging matatag sa aming paglilingkod, kami po ay magiging faithful sa aming paglilingkod, kami po ay maging faithful sa aming paglilingkod sa iyo. At sana po, Panginoon, pagdating ng panahon, because it's your desire for us to be saved. Lord, sana pagdating ng panahon, madadatnan mo ang bawat isa sa amin na tapat kaming naglilingkod sa iyo. At sinabi mo, Panginoon, na kung kami tapat na naglilingkod sa iyo, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. So, Father, I pray, bless your people, inculcate your word in our hearts, O God, so that whatever testing, whatever problems, we could continue to look on you, Lord, because you are our strength, you are our everything. We know that we are nothing without you in our lives, Lord. So, Father, tulungan mo kami na sana po, Panginoon, ikaw pa rin ang palaging mangunguna sa buhay namin. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, salamat sa sustenance mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang aming pananampalataya. Father, thank you. We give you the praise, O God, in Jesus' name. Amen.